good news. Hallelujah. For today, I would like to bring good news that is written in Isaiah chapter 35 verses 1 and 2. It says, "The desert and the parched land will be glad. The wilderness will rejoice and blossom. Like the crocus, it will burst into bloom. It will rejoice greatly and shout for joy." Basahin natin sa Tagalog. Ang ulilang lupaing malaon ng tigang ay muling sasaya, mananaliwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ni Yahweh. Praise be to God. So, we heard the message for today. At ito yung sinasabi na desert place or sa Tagalog, lupaing malaon ng tigang ay sasaya. Sa naunang chapter ng Isaiah ay naglalarawan ng paghuhukom ng Diyos sa pamamagitan ng paglipol sa masama. At in this chapter, inihula ang araw ng pagtubos ng Diyos kung kailan ang lupain ay masaganang mamumulaklak sa katwiran at magpapahayag ng kanyang kaluwalhatian sa gitna ng dakilang pagdiriwang ng kanyang bayan. Ang chapter na ito ay maraming antas na pinaggamitan na nagsimula sa unang pagparito ng Panginoong Hesukristo at umaabot sa ganap na katuparan ng kanyang muling pagparito. Ito ay nakasulat sa Revelations chapters 19 hanggang chapter 22. Amen? So, nakita natin sa message natin for today na in every trials, every hardship, struggle, damage, and what seems like nothing good but the dry season and floods make way for the desert to burst into bloom. And as Isaiah says, shout for joy. Nakita natin na in every trials, there is joy. Amen? So, maaring tayo ay nandito sa sitwasyon na ganito. Maraming dumaranas na mga trials, struggles, maaring pinagdaanan mo na ito. And hindi natin nauunawaan kung bakit nga ba ito ang nangyari sa ating buhay. Amen? Lagi natin tatandaan, God has not forgotten about you. This is part of His plan para makita natin kung yung mga kamangha-manghang gagawin niya sa buhay natin. Amen? So, kailangan nating malaman at matutunan na ito yung mga plano ng Panginoon sa ating mga buhay. So, maring ang iba sasabihin, paano ka naman magsasaya, matutuwa sa ganitong sitwasyon ng ating buhay? 'Di ba? Sabihin na hindi mo kasi ito nararanasan. Ang sinasabi sa atin ng message na ito is kailangan lang natin aminin that we are in this trial. Kailangan na maging honest tayo, na matanggap natin na itong sitwasyon na nangyayari sa ating buhay, lagi nating tandaan, hindi naman ito forever. Amen? At lagi nating tingnan kung ano yung purpose, bakit ba inalaw ng Diyos na maranasan natin itong mga ganitong pagkakataon sa ating buhay. And higit sa lahat, lagi tayong manampalataya sa Panginoon na tayo ay inililid niya para magampanan natin yung sinasabi na shout for joy. Amen? Na yung sinabi dyan na aawit sa tuwa. Amen po ba? So, for today, let us pray.
Abba Father, we thank you for loving us so much that at times you take us into a desert place to refine our character and cause us to blossom. Thank you that you're getting us prepared for the new things you want to do in our lives. We will be faithful in the dry seasons. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless everyone. Till next good news.